Sa nakaraan ay ipinakitang nailigtas na si Kuma ng Revolutionary Army sa pamumuno ni Sabo mula sa pagiging alipin ng mga Celestial Dragon. Saka biglang bumangon at tumakbo at ginamit ang ability upang makapaglakbay. Ipinagtaka naman ng mga kaibigan kung ano ang pumasok sa isip ni Kuma. Kalaunan ay tumama ito sa red line, at nagsimulang mahulog sa napakataas na bahagi, at sa ibaba ay natakot ang mga tao kaya nagkaroon ng emergency. Samantalang si Kuma ay pilit pa ring umaakyat patungo sa Marijoy kung saan din siya inalipin. Sa sumunod na araw ay nagkaroon ng pagsabog sa gate ng Marijoy dahil nakaakyat na si Kuma kaya nagtungo na rin ang mga sundalo upang protektahan ang mga Celestial Dragon. Agad siyang pinaputukan ng mga cannon sa katawan hanggang sa matumba. At sinamantala ito ng mga sundalo upang lagyan siya ng mga kadena, subalit napakalakas ni Kuma kaya naiangat pa nito ang mga kamay upang makagawa ng malaking bear paw. Saka kinumpres ito ng todo habang ang mga sundalo ay hindi na kinakaya ang pressure na gawa ng kakayahan ni Kuma. Hanggang sa ginamit nito ang Ursa Shock na nagkorting bear paws na sa lakas ay tumalsik ang mga sundalo at nawasak ang paligid na ikinatakot ng mga banong Celestial Dragon. Napagod din si Kuma sa kanyang ginawang atake subalit nagtungo pa doon ang Fleet Admiral na si Akaino. Habang naiinis ang mga Celestial Dragon dahil muntik pa silang madamay sa pagsabog. Dahil dito ay mapipilitan si Akaino kaya pinabaga ang kanyang kamao at sumugod upang suntukin sa pagmumukha ang kawawang Kuma na bahagya namang nakailag sa kanyang Hellhound technique. At nakitang nagdudugo pa rin ito kahit na isa ng ganap na cyborg. Dahil sa nangyari ay nais tumakas ni Kuma, ngunit inatake siya ng mga flying fist ng Fleet Admiral subalit ibinibigay nito ang lahat para makatakas at bagamat tinamaan siya ay nagamit pa rin ang ability. Kaya napanganga na lang si Akaino dahil nakatakas na naman ito. Nagagalit pa rin ang mga Celestial Dragon sa Fleet Admiral dahil nakatakas na naman si Kuma. Sa kasalukuyan naman sa Egghead ay mahigpit na ipinag-utos sa mga pacifista na huwag tumigil sa pagtapos sa mga Sea Beast. Nakakilos na rin ang mga Marine Soldier na inutusang paligiran ang buong isla upang hindi makatakas ang Straw Hat Pirates. Nagkaroon ng pagyanig dahil sa pag-atake ng ating bida. Saka nag-gear fort ito at inihanda ang kanang kamao na mabilis na nagpaikot-ikot sa paligid, ngunit pagdating kay Kizaru ay nasalag ito gamit ang liwanag pero bahagya pa ring napatalsik. Inihanda naman ng bida ang dalawang kamao, saka gumamit ng Gomo-Gomo no Black Mamba na walang kasing bilis subalit napakalakas din ni Kizaru kaya hindi ito umuobra. At napagtanto niya na ito ang dahilan kaya natalo si Kaido. Subalit nagtataka si Kizaru kung bakit nais iligtas ni Luffy si Vegapunk. Ibinalik naman ng bida ang tanong kung bakit nais niyang patayin ang scientist. Saka nagpatuloy sa pag-atake ngunit sinipa lang ng Admiral. Saka dumating ang kamao ng bida ngunit nakatakas ang Navy officer at nagtungo ito sa napakataas upang tignan ang buong isla at sinabing hindi niya nais patayin si Vegapunk dahil matagal niya na itong kaibigan. Naghanda si Kizaru ng napakalakas na teknik gamit ang kanyang Devil Fruit. Pagsugod ay may bilis ito ng speed of light na inagaw ang liwanag sa buong paligid at malakas na tumama ang sapato sa pagmumukha ni Luffy kaya napatalsik ng malayo na tumama pa sa Vega Force 01 na nasa likod. Kaya naalala ni Kizaru nung tuwang-tuwa si Vegapunk dahil nakagawa na rin siya ng pangarap na robot. Subalit ngayon ay siya rin mismo ang tumapos sa pangarap na robot ng scientist. Samantala ang bida ay tumama pa sa Frontier Dome Barrier. Tumalsik naman sila Frankie at habang natataranta si Lilith ay nahulog ang Thousand Sunny sa malambot na cloud soil. Saka nagbanta si Lilith na mapapahamak sila kung hindi sila lalayo sa Vega Force 01 na kalaunan ay sumabog at napatalsik pa sila sa lakas. Pagtingin ni Lilith ay nanghinayang siya ng sobra sa kanilang pangarap na robot dahil isa pa lang itong prototype. Nag-alala naman si Frankie sa kanilang barko at si Bonnie ay nag-alala kay Luffy na tumalsik sa barrier. Saka dumating si Admiral Kizaru na natuwa nang makitang malaki na ang ampon ni Kuma. Nagtataka si Kizaru dahil akala niya ay kinamumuhian ni Bonnie si Vegapunk dahil ito ang gumawang cyborg sa kanyang ama. Subalit hindi na daw ito ang target ng dalaga kaya sumugod ito ngunit umilag ang Admiral, ngunit sinipa lang siya nito at tumalsik patungo sa barrier. Nagalit naman si Frankie sa nakita at inihanda ang kanyang radical beam. Subalit umalis ang Admiral kaya naisip ni Lilith na nasa panganib si Vegapunk. Nalaman na rin nila Vegapunk ang barrier passcode New York na labis nitong ikinainis. Dahil dito ay nagsaya ang magkakaibigan subalit tumawag si Frankie at sinabing kinalaban sila ni Admiral Kizaru at patungo na ito ngayon sa kanila. Kakasabi pa lang ay dumating kaagad si Kizaru na ikinatakot ng lahat. Tinanong naman ni Vegapunk kung nasaan ang Vega Force 01, sagot ng Admiral na ito ang narinig nila kaninang sumabog ng malakas. Sinabi rin ni Kizaru na mahirap rin para sa kanya na gawin ang utos ng 5 elders na patayin si Vegapunk. Nang makarinig ng pagyanig ay lalong natakot ang mga kasama. Ngunit ito pala ay si Luffy na gumamit na ng Gear 5 upang makaligtas sa pagsabog ng barrier.
Tumalon-talon pa ang bida saka mabilis itong nagtungo sa kinaroroonan nila, hanggang sa kunin nito ng malaking kamay ang Admiral na ikinagulat ng mga kasama. Ito rin ang first time ni Kizaru na makita ang Gear 5 ng bida. Saka sinabi ni Luffy na muntik na siyang mamatay sa ataking ginawa nito. Parang naglalaro lang ang bida na iwinasiwas ang Admiral sa ere, saka pinaikot-ikot ito ng napakabilis hanggang sa inihagis ito sa kalangitan. Saka pinagtawanan ni Luffy dahil walang nagawa ang Admiral. Ngayon lang daw nakita ng mga mata ni Brook ang Gear 5 kahit wala naman siyang mga mata, at nainis naman si Nami na binatukan ito. At nais na nilang makatakas bago pa makabalik doon si Kizaru. Ngunit may dalawang dalagang sugatan na kailangan nilang ingatang buhatin. Giit ni Edison na meron silang mga stretcher. Nagulat naman si Vegapunk nang makita sa ibaba si Bonnie. Nais daw munang mabawi ni Atlas ang kontrol sa mga Pacifista dahil kapag natanggal ang barrier ay siguradong patay sila sa mga laser. Subalit nais pang sumama ni Vegapunk na hindi pinayagan ni Usopp dahil siya ang target ng world government. Kaya tumawag na lang sila kay Frankie at sinabing buhay pa si Bonnie. Nang malaman ni Sanji na sinipa ni Kizaru si Bonnie ay nag-init din ng dugo ng coke kaya sila na daw ang bahalang iligtas ito. Subalit nagtungo pa rin sila Vegapunk at Atlas sa mga Pacifista. Nagsisisi si Frankie dahil hindi niya nailigtas si Bonnie ngunit sinabi ni Lilith na siya na ang bahala kaya umalis na ang cyborg para tulungan ang mga kasama. Samantala ang mga marine ay pinapaligiran na ang lugar at si Bonnie ay nagtatago doon. Kung saan nagpaliit siya at pinalo isa-isa ang mga ito upang magamitan ng Devil Fruit powers. At hinablat siya ng isa ngunit tumalon siya at pinalo ito sa pagmumukha. May paparating pa ngunit lumaban pa rin siya ng mag-isa dahil ginagawa niya lang bata at matanda ang mga ito subalit nahuli siya kaya muling nagpaliit at tinapos sila. Ngunit binaril naman siya kaya ginamit ang bots upang makalapit at matalo ang dalawang sundalo. Nalaman na ng iba pang marine ang lokasyon ni Bonnie subalit ang mga kasama doon ay naging mga bata at matatanda. Nakita rin ng mga ito si Sentomaru subalit nasunog ang katawan dahil kay Kizaru. Napag-alamang ito pala ang tumulong sa kanya para hindi mamatay sa pagbagsak. Subalit ngayon ay hindi niya ito mailigtas sa mga sundalo. Hinahanap ni Zoro si Lucci ngunit nagpaikot-ikot lang ito sa paligid pero nalalaman daw ni Zoro kung nasaan siya kaya pagsugod nito ay naka-counter kaagad ang swordsman. Nagpatuloy ang kanilang labanan kung saan bahagya nitong napatalsik si Zoro at gagamit sana ng teknik ngunit agad na inatake ni Swordsman kaya muling nagbuno ang mga kuko laban sa mga espada. Subalit mautak naman si Zoro dahil ginamit niya ang lakas ng bots upang magpaikot-ikot at maibalibag si Lucci patungo sa lupa. Tawa ng tawa si Luffy na tinanong kung kailangan niya ng tulong ngunit kaya na daw ito ni Zoro kaya mag-focus na lang daw ang captain kay Kizaru habang sila ay patuloy na nagbakbakan at kalaunan ay naglayo upang magpahinga. Subalit pinakita ni Zoro na hindi pa ito ang kanyang tunay na lakas ngunit hindi natatakot si Lucci. Samantala si Kizaru ay tumatalsik pa rin ng napakalayo at mahuhulog siya sa karagatan kaya gumawa siya ng paraan upang makaligtas sa napakalakas na impact. Gamit ito ay agad din siyang nakabalik at nagkaroon ng mga clone na nagpatalsik sa bida, saka naglabas ito ng lightsaber upang subukang tapusin ang Straw Hat ngunit hindi niya matamaan kahit na anong gawin. Sinubukan pa ring umatake ng bida ngunit nahiwa ng Admiral ang kanyang pisngi, kaya nagpaikot-ikot at nagawa niyang maatake ng napakabilis ang buong paligid na naglinis sa mga ulap doon. Subalit napakarami pa ring laser sa paligid niya at pinagtitira pa rin siya ni Kizaru nang walang tigil saka nalilito rin siya sa mga clone nito. Kaya nagpalaki si Luffy at pinalo niya ang maraming Kizaru subalit nakaligtas ang mga ito at lumipad na sinubukan niyang hulihin pero tumatakbo na sa kanyang braso. Kaya naman naisip ng bida na ihipan ng mga ito ngunit nakaligtas na naman si Kizaru dahil sumabit sila sa puno, saka inihagis ng Admiral ang mga ito na hinabol si Straw Hat Luffy kaya napatakbo na lang ang ating bida. Subalit nagbibiro lang pala siya dahil bigla sila nitong sinipa at naubos sa isang atake. Kaso nagpatuloy ang mga liwanag sa kanyang likod at nalamang naloko siya ni Kizaru dahil ang mga kaibigan ng pakay nito na hinawakan sa nguso ang sniper dahil nais niyang malaman kung nasaan si Vegapunk. Nang dumating naman si Vegapunk sakay ng kanyang Vegapunk Candy na tumalbog-talbog at hinabol din sila ni Sanji dahil nais nitong sumama na iligtas si Bonnie. Pinayagan ni Atlas na pumasok si Sanji sa loob ng sasakyan na siya namang pag-alis ni Kizaru dahil nakita niya na ang target. Kaya sa malayo ay inasintan niya ang sasakyan ng scientist at tuluyang tinira subalit kinain ito ng bida na parang isang malaking palaka ang pagmumukha. Nang biglang magbalik si Frankie kasama sila Vegapunk at sinabi kay Lilith na gamitin nito ang General Frankie para dalhin ang Sunny. Samantala ang laser na kinain ng bida ay lumalabas sa kanyang mga ilong at mata na nagpaliwanag sa buong paligid habang hinahanap ng mga kasama si Bonnie at sa utos ni Vegapunk ay tinanggal ni Edison ang maliit na bahagi ng barrier upang makalabas sila saka kumapit sa Cloud Soil. Subalit nakita naman sila ng mga Navy soldier kaya naalarma ang mga ito at naghanda silang atakihin gamit ang buong puwersa, kaya bago ito mangyari ay inutusan ni Atlas ang mga Pacifista na ubusin ang mga Navy soldier.
Sinunod naman siya ng mga pasifista dahil sa mas mataas na authority. Subalit hindi nila alam na nandoon ang may pinakamataas na authority na isa sa 5 elders. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin